Ang mga kaganapan sa Alice in Borderland ay isang ngabang tumutukoy sa isang near-death experience or isang karanasan ng isang tao habang siya ay nasa comatose at nasa ganitong kalagayan habang kinakaharap ang mga pagsubok sa gitna ng buhay at kamatayan. Ituloy na natin ang kwento sa part 2 ng video natin. Sinabi ni Carl Ube sa kanyang grupo ang tungkol sa radyo. Para mapalawig ang visa ni Shibuki at Chota, magkasama silang pumunta sa isang arena ng laro sa isang botanical garden. Doon, pumasok sila sa antas ng kahirapan sa Seven of Hearts, na pinamagatang hide and seek bilang ang tanging kalahok, ngunit sa lalong madaling panahon nalaman na isa lamang sa kanila ang makakaligtas. Sila ay binibigyan ng facial recognition headset at nakatalagang mga hayop, kung saan tatlo sa kanila ay tupa at ang pang-apat ay isang lobo. Upang maglaro, ang isang manlalaro ay nagpapalit ng mga hayop sa tuwing makikipagtitigan sila sa isa pa, kung saan ang lobo sa dulo ay nanalo sa laro at ang tupa ay namamatay. Sa kalaunan ay naging lobo si Ariso at ginugugol ang natitirang bahagi ng laro para hanapin ang kanyang mga kaibigan, na nagpasyang isakripisyo ang kanilang sarili para sa kanya. Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng mga headset at ginugugol ang kanilang mga huling minuto na magkasama. Sa pagpaalam, napasigaw si Ariso sa sakit habang nababalot siya sa dugo ni Carl Ube. Nakahanap si Usagi ng isang nalulungkot na si Ariso at nagpasyang tulungan siya. Bumisita sila sa isang arena ng laro sa loob ng bus, na matatagpuan sa isang underpass, at pumasok sa laro kasama ang tatlo pang manlalaro. Sa antas ng kahirapan sa apat na club na pinamagatang distansya, sinabihan silang maabot ang layunin. Sa pagbabawas na ang layunin ay dapat na nasa dulo ng tunnel, si Ariso, Usagi, at dalawang iba pang manlalaro ay tumakbo papunta dito, na iwan ang isa pang manlalaro na may sprained leg. Sa kalagitnaan, ang apat na manlalaro ay inatake ng isang panther na pumatay ng isa. Sa dulo ng tunnel, nakahanap si Ariso ng diesel fuel sa isang motor at nagpasyang bumalik para sa ibang manlalaro. Sa sandaling bumalik siya, gayunpaman, nalaman niyang may nakasulat na salitang layunin, ambush, at tumatakbo sila palayo sa target. Bumulwak ang tubig mula sa dulo ng tunnel, at habang napatay ang isa pang manlalaro, nagawa ni Usagi na makabalik ito sa bus at manalo, kasama si Ariso at ang nasugatang manlalaro. Sina Ariso at Usagi, na naghahanap ng The Beach, ay lihim na sumusunod sa isang grupo ng mga manlalaro na may katulad ng mga tag sa pulso sa isang hotel na naglalaman ng maraming manlalaro. Natagpuan sila at dinala sa pinuno ng lugar, si Hatter, na nagpapatunay na nakarating na sila. Sinabi ni Hatter na ang misyon ng beach ay kolektahin ang lahat ng mga card, na pinaniniwalaan nilang magpapahintulot sa kanila na umalis sa lungsod, ngunit ang mga face card ay hindi pa lumalabas. Inatasan sina Ariso at Usagi na sumali sa mga grupo ng mga manlalaro para kolektahin ang mga natitirang card. Nang maglaon, ibinunyag ni Hatter sa isang grupo ng mga miyembro ng executive, kasama si Ariso, na lumahok sa isang laro bilang pagsubok mula kay Ann, na ang tanging natitirang number card na kokolektahin ay ang Ten of Hearts. Upang palawigan ang kanyang visa, umalis si Hatter upang lumahok sa isang laro, ngunit ibinalik siya ng kanyang mga alipor sa beach patay, na nagsasabi na siya ay namatay sa panahon ng laro. Pinilit ng isang mabagsik na militante, si Niragi, ang mga executive member na iboto si Aguni bilang bagong pinuno ng beach, at natanggap niya ang code sa isang safe na naglalaman ng deck ng mga barahan ni Hatter. Ginawa ni Chishiya ang code at nakumbinsi si Ariso na nakawin ang deck. Hindi alam ni Ariso na siya ay ginagamit bilang isang magastos na pawn. Kapag nabigo ang code na buksan ng safe at may alarma, ipinagkanulo siya ni Chishiya kay Aguni para protektahan ang sarili. Ikinulong ni Niragi si Ariso, upang matiyak na mamamatay siya kapag nag-expire ang kanyang visa sa hating gabi, at pinahihirapan si Usagi, na nagbabalak na halayin siya. Chishiya deduces kung saan ang tunay na ligtas ay at makuha ang mga card. Siya at ang kanyang kasabwat na si Quina ay sinubukang umalis kasama ang ninakaw na kubyerta, na halos mamatay kapag ang isang pader ng mga laser ay tumaas sa paligid ng beach upang pigilan ang sinuman na umalis. Ipinatawag ng isang anunsyo ang lahat ng 58 residente sa lobby. Ang beach ay ipinahayag na isang arena para sa isang laro na pinamagatang Witch Hunt, na may antas ng kahirapan na inilalarawan ng Ten of Hearts.